Ito namang presidente natin na susunga-sunga, sa halip na tumindig bilang presidente, pakaangkaang. Ronnie Ramos, Ay, iwan ko sa inyo. Pilipinas. Ay, nako, ewan ko. Oo, para puro tayo mga Pilipino, pero iba-iba ang mga sinusunod ninyo. Bakit yung bahay ng mga Pilipino dinadami ninyo sa usapin ng international issue? Kayo, mga tuta, kayo ng mga taga-ibang bansa, o di, bahala kayong gumanap. Huwag niyong idamay ang mga Pilipino. Hindi naman kami sumusunod dyan sa lintik na ICC na yan. Kayo lang eh. Dahil kayo mga uto. Uto. Diretso tayo sa ating mga umabanteng balita. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Jeline Lacorte, good morning. Watching from Musandam. Saan ho yung Musandam na yan? Sorry, ngayon ko lang ho narinig yung mga bansa na yan. Abante Pilipinas. Naghain ng kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman laban kay Senador Jingoy Estrada kaugnay ng kontrobersya sa flood control project. Kasama rin sa mga sinampahan ng kaso si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Ayon sa Ombudsman, may kaugnay ng mga kaso sa umano'y irregularidad sa implementasyon at paggamit ng pondo para sa flood control projects. Isinampa mga kaso matapos ang isinagawang investigasyon ng Ombudsman sa naturang proyekto. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag sina Estrada at Bonoan kaugnay sa mga aligasyon laban sa kanila. Abante Pilipinas. Pero parang narinig ko tinanggi na ito ni Jinggoy. Wala siyang insertion. Oo. Pero kaya lang kasi nga, yung mga ganitong lagi nakakasuhan, nadadamay, easy target. Easy target. Ang tanong, totoo ba? Na meron yan? Madali lang kasing magkaso Madali lang magkaso. Pero yan, at least, tama yon. Plunder. Kasi pera ng gobyerno pinag-uusapan. Yung isinampa kay Marcoleta ay contribution. Plunder din ba yun? Medyo nagtataka lang ako Hindi ko masyadong hindi ko alam kung yung plunder is for government money only. Pakituruan nga po ako. At yan pong bagay niyan ay hindi po ako sigurado. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Sinagot ni Senador Cheese Escudero ang mga aligasyong nagdadawit sa kanya sa flood control kickback scheme. Sinumiti niya ang counter affidavit sa Office of the Ombudsman kontra sa isinampa sa kanyang plunder at graft complaints para sa ilalim sa preliminary investigation. Ang kay Assistant Ombudsman Miko Clavano na ang findings na makukuha kay Escudero ang tutulong para magbasura o magrekomenda ng mga kaso sa Sandigang Bayan. Matatanda na isa si Escudero sa mga mambabatas na nakaladkad matapos ibunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo noong Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre ng nakaraang taon. Abante Pilipinas. Sa Strait of Hormuz sa Oman. Okay, maraming salamat to, Ma'am Jeline Lacorte. Kaano-ano man yung si Ma'am Jean? Sa Oman pa ito. Sa Qatar. Strait of Hormuz. Ayan, yung Strait of Hormuz. Ano ba mga nakakasakop na bansa dyan? Qatar. Yung Oman ba, bansa na? Oo. Musandam. Ayan, mga lugar na yan. Iran. Yung Iraq, di ko alam mga ganun. But anyway, dyan ho dumadaan yung mga iniimporta ho natin ng mga petroleum products. Ganun din yung mga fertilizers. Dyan. Hindi naman ito isinara, pero bubuksan daw ho. Abante Pilipinas. Dati naman ho itong bukas, pero bubuksan daw ho ng Amerika. Kung di ba naman sira ulot kalahati yung presidente ng Amerika, Abante Pilipinas. Ginera-gera nyo, di sana walang problema ang buong mundo ngayon. Sinong nagbigay ng problema? Amerika. Abante Pilipinas. Naghain ng supplemental verified complaint affidavit ang health reform advocate na si Dr. Tony Leachon sa Office of the Ombudsman upang isama si dating Secretary Amena Pangandaman sa mga respondents sa kasong plunder at malversation. Ayon kay Dr. Leachon, ang reklamo ay kaugnay ng umuning illegal na pag-divert ng 60 bilyong pisong PhilHealth Reserve Funds at 100 bilyong pisong Philippine Deposit Insurance Corporation Funds o PDIC patungo sa National Treasury. Kabilang sa mga naunang inireklamo sa kaso sina Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go, at iba pang opisyal ng pamahalaan sa kasong
plunder. Iginit ni Dr. Liachon na hindi ito usapin ng personalidad, kundi ng pananagutan ng mga opisyal na sangkot sa umuning iligal na paglipat ng pondo ng kalusugan. Patuloy na inaaral ng ombudsman ang reklamo habang hinihintay ang karagdagang proseso sa kaso. Abante Pilipinas. Oo nga Bakit nga ba yung ibang mga involved sa pera ng bayan, nag-resign lang, ha? Yung ibang involved sa pera ng bayan, nag-resign lang, limot na. Ano ha? Tama yung ginawa nitong si Dr. Tony Liachon. Hindi lang yan, yung iba pang mga nagsipag-resign na hindi ngayon kasama sa mga usapin ng pag-divert ng pondo. Hindi lang yung PhilHealth. Di ba kino-question din? Di ba may mga oral argument nga tungkol sa pag-release ng SARO? O di ba? At sinasabing ang tawag dito, walang pakialam ang presidente sa pag-i-issue ng SARO. So ibig sabihin mas mataas ang Department of Budget and Management kaysa sa Office of the President. Oh, ganun 'yon. Oh, di ba narinig naman niyo yung mga oral argument sa pagitan ng Office of the Solicitor General o OSG at saka ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, hindi ba ga? Narinig ninyo 'yun. Nakita din ninyo kung paano pinipilit pagtakpa ng DBM ang presidente. Hindi ba? Na walang magawa ang OSG kundi sagutin ng paayon ang Supreme Court sapagkat yun yung totoo Yun yung totoo. Di ba ga? So sa madaling sabi, kaya sabi ko nga, napaltan na si Amena. Si Amena, ngayon, tama yan, kasuhon ninyo. Hindi lang dyan sa pera ng PhilHealth at saka ng PDIC. Pati dito sa mga pagre-release ng SARO ng flood control projects fund. Para magkaintindihan na. Di ba ga? Sampahan ninyo. Ang tanong lang ay papatulan ba naman yan ni Boying? That is the problem. Abante Pilipinas. Yun kita nyo naman, di ba ga? Nagkakaipitan na naman. Masyadong umiinit yung usapin sa Senado, hindi ba ga? Habang tahimik na nanonood yung mga ipokritong congressman, di ba? So yan ang nangyayari ngayon. Hindi sila gumaganap sapagkat nanonood sila kung ano mangyayari. Din sa sitwasyon nakabang tayong lahat sa mangyayari sa Senado. Nakatuon lahat ang pansin ng taong bayan. Anyari, biglang lumabas na naman ang isyu ng mga sabungero. At mga kasong plunder laban sa mga senador na kakampi ng super majority. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Ihabol ko lang ito bago tayo mag-gap sa iba pang mga mababanteng balita. Iginit ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na mayroong kaugnayan na nangyaring putukan sa loob ng Senado sa nangyaring pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa. Una nang sinabi ng CIDG na hindi under attack ang Senado habang coordinated at pinagplanuhan namang maigi ang pagtakas ni De La Rosa. Samantalay, bagamat hindi tahas ang sinabi ni Morico na mastermind si Senador Padilla sa naganap na pagtakas ni Bato. Sinabi ng opisyal na hindi mangyayari ang pagtakas kung hindi dahil kay Padilla. Pumalag din ang CIDG sa akusasyon na wala silang bitbit na warrant of arrest sa kanilang law enforcement operations sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Morico II, kinumakto sila ng naaayon sa batas at may dala silang warrant of arrest laban sa Senador na pinakita umano nila ito nang nagsagawa sila ng operasyon kahapon. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Ang tanong is warrant of arrest o warrant of o search warrant? Di ba ga? Warrant of arrest nino at kanino? Bakit yung bahay ng mga Pilipino idinadami niyo sa usapin ng international issue? Kayo, mga tuta, kayo ng mga taga-ibang bansa, di bahala kayong gumanap. Huwag niyong idamay ang mga Pilipino. Hindi naman kami sumusunod dyan sa lintik na ICC na yan. Kayo lang Dahil kayo mga uto. Ewan ko. Para puro tayo mga Pilipino pero iba-iba ang mga sinusunod ninyo. Ito namang presidente natin na susunga-sunga. Sa halip na tumindig bilang presidente, pakaangkaang. Ronnie Ramos, Iwan ko sa inyo. Pilipinas. Nako, front